Hello mga ka-viewers, kamusta po kayo ngayon? Ay nagbabalik po ako para update kayo sa another vlog. For today's video, magkakaroon po tayo ng house tour at plus, syempre, isi-share ko po sa inyo yung cortina nilagay natin dito. So ito po palang bahay na ipapakita ko sa inyo. Bahay po ito ng subscribers natin from US. So tara po, mag-tour na tayo. So let's go. Para po sa lot area, ang sukat po nito is 1,000 square meters. At ang total floor area naman po ng bahay is 340 square meters. Meron po itong 4 na bedroom, tapos po yung mga bathroom, bilangin na lang po natin kasi madami po talaga. Ito po mga ka-viewers ay yung kanilang ginamit po sa bintana is reflective window. Tapos ito na po yung kanilang accent wall dito sa exterior. Ito po ay ledge stone. Tapos yung sa taas po ay WPC panel. Parang po itong fluted panel pero yung WPC po kasi mas matibay siya at perfect gamitin rain or shine po. Okay na okay yung WPC. Tapos doon naka WPC po na black. So maraming kulay naman po yung WPC. Gaya po niyan black saka brown. Tapos ito na po yung garahe. Ongoing po. Inaayos po yung garahe. Ayan po again yung front ng bahay. Ito po mga ka-viewers yung kanilang stair papunta sa main door. Ito po ay 60 by 60 cm po na rustic tiles. Rustic tiles po meaning pag nilagay nyo po sa bahay is anti-slippery po yun. Kaya perfect pang outdoor po. Sa swimming pool nilalagay din po yung rustic tiles kasi ayun nga po anti-slippery siya. Tapos po ito po yung itsura ng kanilang pintuan. Ayan. Medyo mataas po ang clearance na itong pintuan nila. Tapos naka-smart lock na din po yan. Tapos may mga wall lights plus CCTV. Ayan. Guys, yung garahe meron pang ginagawa, no? Pero ito po yung design. Ceiling po niya, meron po mga hole na rectangle tapos may pin lights. Tapos dito po may inaayos pa kasi mga cabinet. Pero yung tiles po na ginamit dito is outdoor tiles po na 60 by 60 matte finish po. Mga ka-viewers, yung nakikita ninyo pintuan dito sa garahe, ito ay storage area po. So, medyo magulo pa po sa loob kaya di ko na ipapakita. Now, ito naman po yung back view ng bahay. So, kung napansin nyo po, meron pa rin WPC po dito sa gilid na color black. Tapos po yung kulay po ng exterior paint neto is bridal white. Tapos yung kanilang gray is seal gray po yung code niya sa Davis kung type po ninyo. Tapos dito po syempre may balcony. And another balcony sa masters, mamaya papakita ko sa inyo yan. Tapos dito po meron pa silang huge na lanay. Guys, napakaganda dito sa likod ng client. Pinapalibutan siya ng mga mangga sa backyard niya. Na yung mga mangga po ay hitik na hitik sa bunga. Ang dami ang sarap mamita sabang nagsiswimming dito sa kanilang pinagawang swimming pool. So ito po ang kanilang ginamit na flooring dito para sa pool. Ito po yung tinatawag nila na WPC wood decking po yan. So, ginagamit po siya pang flooring. Yung iba naman po, ginagamit din sila sa gate. Yung ganito po, again na WPC wood decking. Meron silang pinagawa ditong outdoor kitchen, which is pwede po sila magluto or mag-grill. Ewan ko lang po kung anong lalagay dito na stove. Pero ito po ay naka 60 by 60 tiles po yung countertop. Naka modular po yung cabinet. Tapos, ito pong roofing nila dito sa kanilang outer kitchen. Meron po naka polycarbonate po na roof na ang framing naman po is tubular. Pakita ko po sa inyo yung swimming pool sa malapitan. Ayan po yung itsura niya. And dito po meron pinagawa si client na isa pa pong bahay. Bali po sa bahay na yan, dyan po located ang maid's room / laundry area, outdoor bathroom, electrical room, plus po yung filter po ng swimming pool. So tara po ngayon, isa-isahin po natin yung mga room na yon. Ito po mga ka-viewers sa kanilang laundry area. Bali tayo naglagay ng blinds na yan. So pare-parehas lang inilagay natin yung blinds sa buong bahay po. Mamaya papakita ko sa inyo pagka nasa loob na po tayo, no? Ito naman po si outdoor bathroom. Ang sexy ng pintuan niya. Ayan po yung outdoor bathroom. Tapos po dito, ang cute na itong division. At least hindi naman exposed talaga yung mga pintuan. Meron pong angle bar na ginawa pong pang partition sa pinaka main po na pintuan gaya niyan. Angle bar po ito ha. Ito naman po yung electrical room. 14
for temporary po, empty muna siya. Ayan. Tapos ito naman po yung filter ng swimming pool. Ayan, dyan po lahat nakalagay. So aayusin pa po ito lahat. Ngayon mga ka-viewers, pasok po tayo sa loob po ng bahay. So dahil di tayo nakaregister, ayan, tap na lang natin. Ayun, ang galing. Pagpasok po mga ka-viewers, nandito po tayo sa living area po agad. So mga ka-viewers, tayo po agad ang naglagay po ng cortina, Rovel Curtains and Blinds by Billy Toledo po. Bali, personal business po namin yon. Sa amin po si Rovel Curtains and Blinds para po sa di nakakaalam. So ito po yung nilagay natin. Una-una, long curtains po yan na L-shape. Ito po yung before. At ito na rin po yung ngayon. So ito pong pinalagay ni client. Ito po ay motorized. So priority po nila yung linen para po makita nila yung view outside. Yung blackout po, manual po siya. No? Pero again, pag po gusto nila pong motorize po yung blackout, pwede naman papalitan lang natin. Pero ngayon po sa ngayon, yung linen muna po yung pinamotor nila. Ito naman po yung isa, motorized din po yan. Ito pong mga furniture po ni client, soon daw po papalitan niya, for temporary lamang daw po yung color blue. Plano daw po nila magpalit ng L-shape or color gray po. Dito po meron po dito accent po na fluted panels. Tapos dito yung ceiling nila, naka-PVC panel po yung center. Then dito sa main door meron naman pong UV board po na marble look po ang nilagay. Yung tiles naman po nila is 60 by 120 po ang sukat. And ito po ay porcelain po na marble look. Change angle lang po tayo ng living area ha, para kung gusto niyo po makakuha ng idea, mas maayos po. After po natin dito sa kanilang napakaganda pong living area, dito naman po tayo sa kanilang family area or entertainment area na pinalagyan po nila ng sliding door. Tapos po, ito po is one way lang po yung sliding door na merong reflective po na glass. So hanggang dulo po and all the way. So una tayo dito sa kanilang ceiling na merong cob light. Warm po yung cob light. Tapos may mga pin lights. Tapos napakaganda po ng ilaw nila sa center. Ayan. Ito po ay pure wall lang po. Tapos naglagay silang parang metal po na dinikit lang para po pang accent. Pero mukha po siyang talagang accent po na natural. Pero again, wall po yan na meron lang pong metal po na dinikit. Tapos tayo na rin po naglagay ng blinds dito. Blinds po kasi medyo maliit lang po yung bintana. Plus, ayun po, hindi na rin po siya applicable for curtains. Kaya po, blinds ang atin nilagay. So again, ito po yung entertainment area po ulit. After po natin sa kanilang napakaganda po na entertainment area, dito naman po tayo sa dining area plus main kitchen. Pero bago tayo pumunta pala doon, ito meron sila dito ng ceiling na naka-PVC panel po na color gray po yan plus may pin lights na. Sa baba po yan again ng second floor, kaya nagkaroon po ng ceiling dito ha. Pero ngayon, ito po yung kanilang napakagandang dining area and kitchen po. Mga ka-viewers, ito po yung kanilang dining area, napakaganda. Ang cute lang po ng kanilang dining set, minimalist lang po. Gusto ko siya and bumagi siya sa kortina po natin kasi ayan po yung tema na gusto ni client. Sabi niya actually, ako nang bahala sa mga kulay, which is dun pa rin po tayo sa basic lang. Kung ano pong furniture, dun po tayo magbe-base sa kortina para mas elegant po ang dating. So ito po meron kasing sliding door papunta sa kanilang swimming pool area, kaya naglagay tayo dito ng malaking kortina. Change angle po tayo sa kanilang dining area. Bali dito po mga ka-viewers, meron silang accent wall. Ito pa is stucco. For sure kung napapansin nyo po, para may dahon effect. Pa-wave po siguro in-apply yung paint po dyan para may effect po, no? Tapos sa taas po naglagay si client or si client po nagpalagay ng fluted panels po dyan. So kung type nyo po yung ilaw niya, ayan po yung design po ng ilaw niya dito sa dining area. Alam niyo po mga ka-viewers, good thing, napakaluwag po ng design po ng bahay ni client. Lahat po spacious, tamang-tama po ang pagkakasukat kasi yung mga sukat daw po ng bawat area sa bahay, binase daw po nila talaga sa American style po yung mga laki. Ganon, kaya talagang
maluluwag. Pero again, ito naman po ang kanilang main kitchen. Dito po, meron pong island bar yan. Tapos yung bar stool po, tinerno sa design po ng dining chair. Tapos, naka-quartz po yung countertop nito. Ayan, na marble look. Tapos ito na ilaw. Tapos meron ditong accent sa ceiling. Dito po sa kanilang island bar, naka-modern sink na po ito. Ang cute. Tapos naka-modular cabinet na po. And meron sila ditong dishwasher. Elba po yung brand ng kanilang dishwasher. Guys, ang ganda-ganda ng cabinet ng client to, yung modular cabinet niya. Ang ganda ng kulay. Ito po ay may pagka dark gray. Yung kanilang mga built-in oven, built-in microwave. Ang brand po nito is La Germania. Even po yung range hood and stove po, La Germania po yan. So again, ito po yung kitchen nila kung type po ninyo. Ayan, pwede nyo pong pagaya yan. Dito po mga ka-viewers, naglagay tayo ng blinds. Kasi po pag may kitchen talaga, ayun, blinds po yung nilalagay natin. Pero at least po, nakukuha natin kahit paano yung kulay. Pero hindi man 100%, at least same po ng shade. Change angle po tayo dito sa kitchen. Kung hinahanap nyo naman po yung pantry nila, nandito po yan, naka hidden door or naka camouflage. Pero hindi ko na po open pa kasi hindi pa po maayos yung pantry. Pero ito pong dalawang pinto na ito yung pantry. Hindi lang po halata talaga. Ang galing po ng pagkakagawa. And even po yung papunta sa kanilang dirty kitchen, naka camouflage din po. Ito po yung papunta sa kanilang auxiliary kitchen. Okay, naka double door siya. Ang galing ha. Meron po ditong ref, tapos ayun na po yung mga cabinet nila, naka-modular pa rin po, naka-quartz po yung countertop, tapos yung mga blinds po natin nandiyan dyan, plus, ito pa po. Grabe, auxiliary kitchen lang to mga ka-viewers. Pero tingnan nyo naman, di ba? Pang main kitchen na. After po natin mga ka-viewers sa auxiliary kitchen, dito po sa first floor, meron po ditong guest room or say bedroom number 1, which is ayun po siya, dun po siya located. So tara, punta po tayo doon. Mga ka-viewers, ito po si guest room or si bedroom number 1. Ayan, napakaganda. Yellow po na bedsheet, tapos dark gray po na bed frame. Tapos merong side by side cabinet na yan, saka lampshade, tapos may accent wall na po yan. Same din po na materials na ginamit sa labas or sa living area. Ayan po, tapos naglagay tayo dito ng cortina. Ito po ang kulay po nito is gray. Medyo dark po ito dun sa pinakita natin sa living saka sa dining. So ang ginawa ko po medyo dark po talaga kasi medyo dark po ang kanilang bed frame po dito. Kung napansin niyo po, nasagad po natin yung mga cortina po natin ng floor to ceiling kasi po okay po yung mga location po ng aircon. Gaya po niya, dyan po nilagay. Hindi po sa taas ng bintana, kaya nagmumukha po talagang maganda yung bagsak ng cortina. The more po kasi na mataas, the more po na mas maganda sa mga gantong cortina po. Anyway, dito po merong another door para sa walk-in closet. Dito po mga ka-viewers, may ginawa tayo. Bali, ito kasi tinataas po yung pag-open. So, possible po siyang sumabit sa ating blinds. So, ginawa po namin, in-assure po namin na nag-glide to. Once na i-open po yung cabinet dito, at least hindi po balakid kumbaga. So, ibabalik na lang siya ulit nun. So, good thing po yan. Hindi po siya eyesore kasi may purpose pa din. And dito po sa walk-in closet ni guest room, meron din itong bathroom. So, ito po yan. Meron na po shower partition. Naka-tiles na rin po ito na 60 by 60 po. Ito na porcelain tiles, glossy. Tapos naka-matte finish naman po yung sa kabilang side. Kung saan may shower partition. Tapos naka-accent po yung na wood look. Tapos ito po naglagay tayo ng blinds po dito. Para hindi lang po visible yung mga maliligo. Just in case lang po. At least may privacy yung gagamit. Ayan. After po natin dito sa guest room, dito naman po tayo sa second floor. Dito po located sa ilalim ng hagdanan yung powder room. So ito po fluted panels po ito, nakikita ninyo ha. So open natin. So ito po si powder room. Oops.
In fairness mga ka-viewers, maluwag pa rin ito si powder room. And kung ano man yung makailangan yung gawin, magagawa pa rin po sa loob po. Ayan. So yung wall po nito naka 60 by 60 po na tiles. And yung sa flooring po. Tapos naka smart toilet na rin po yan. After po natin sa powder room, dito naman tayo sa second floor. Dito po, yung hagdanan nila is natural po yung pina-finish ni client or natural paint. Anyway, ito po tempered glass po yung railings na plain lang po siya na tempered glass. Ayan. Tapos akit po tayo sa taas. Mga ka-viewers, ito po yung top view ng hagdanan. Tapos naglagay po tayo dito ng curtains. Ang finish po nito is wall to wall. Tapos ito na po yung ilaw nila. May PVC panel din po sa ceiling. Ayan po. Tapos naka-stucco finish naman yung wall dito. Ito naman po yung top view po na kanilang living area. Ayan po. Bali mga ka-viewers, pag akit po natin dito, merong hallway. Ayan. Bali naka-railings po ito ng clear po na tempered glass. Tapos dito po, meron po silang ceiling na may hole. Same po sa garahe. Na meron mga pin lights yan. Tapos dito po located yung kanilang family area. Tapos po dito po located si bedroom number 2 naman. Ito po mga ka-viewers si bedroom number 2. Yung tiles po dito sa second floor ko napansin nyo nag-iba na po. Kasi ito po ay, ang sukat na po is 20 by 120 po. Tapos matte finish po ito na brown. Tapos ito na po yung mga accent nila. Nag-iba na rin po yung mga fluted panels yung kulay. Even po yung sa center, yung UV board. Tapos po yung cortina natin, ilagay po natin ito siguro ng 5 days ago po, nung nag-install po tayo, no? So ito po, color cream yung nilagay natin, tinarno po ulit natin sa bed frame po nila. Meron din po itong walk-in closet at bathroom, check po natin. Ito po yan. Bali, same lang naman po sila nung sa guest room, yung walk-in closet, tapos same din po dun sa bathroom sa baba. Pero iba lang po sa tiles na ginamit sa flooring. Ayan po. So, naka-smart toilet pa po yan. Meron pa po mga ayusin dito. Ayan po. Tapos po mga ka-viewers, check natin dito. Kasi may another door pa. Okay, bali, meron pong pintuan papunta po sa balcony. Kung saan po natin makikita yung top view po ng likod po ng lupa or backyard ni owner. Ayan po. After po natin kay bedroom number 2, dito naman po tayo sa bedroom number 3. Ito po si bedroom number 3. Bali, same vibes po sila ni bedroom number 2. Sa lahat po nang nilagay po sa mga accents, sa flooring, lahat po, no? Tapos po yung cortina, same po sa kulay naman ng bed frame. Last bedroom po tayo sa bedroom number 4 or si master's bedroom po. Dito meron silang altar. Soon, ayan, ano pa po nila yan, papa-improve pa po nila tong altar nila. Anyway, ito po si master's bedroom. Ayan po. Dito po mga ka-viewers sa master's bedroom. Ito po naka-accent wall po ito na fluted panels. Tapos, ayan po. Ang ganda ng bedsheet nila, ang cute, no? Tapos yung cortina po natin. Dapat po wall to wall talaga yung finish nito. Kaya lang pa nagkataon. Meron pong cabinet sa dulo. Tapos sa gilid po ng kanilang bed, meron po dito meron pong access dito papunta sa kanilang balcony sa harap, sa garahe. Tapos po, ayan, naka-hidden door din po yan. Dito na lang tayo sa kanilang walk-in closet. Ayan, napakaluwag po ng walk-in closet nila. Tapos dito po sa walk-in closet, meron po dito master's bathroom. Master's bathroom po nila ay napakaluwag. Ayan. Dito po may shower area.
Meron po dito yung smart toilet. Tapos po, his and her na sink. And meron po ditong bathtub, which is naglagay po tayo dyan ng blinds. Ang luwag ng master's bathroom po nila. And ayan po mga ka-viewers, yung bahay po na tinur natin at nilagyan po ng kurtina. Ngayon po mga ka-viewers, sana meron po kayo nakuhang idea sa ating vlog. And yung kurtina po natin, yung mga ganito po kalalaki, kami po ang nagme-maintain yan. Kami po ang naglilinis po yan, pinapaservice po yan every 1 year or 2 years. Depende po kay client sa inyo kung gusto niyo na syempre. So meron na po kami dalawang client na nagpa-service na po sa amin. Hindi ko lang po na-i-vlog sa sobrang busy. Kung plano nyo pong magpagawa din sa amin ng curtains, pwede nyo po kami i-message sa aking Facebook, Billy Toledo Vlog, and sa Robel Curtains and Blinds po. Ayan. Tapos mga ka-viewers, kung meron po kayong mga katanungan, mag-inquire lang po kayo at tatry po natin sagutin yan. Bali mga ka-viewers ha, sa dami po ng inquiries natin, kulitin nyo lang po ako. Kulitin nyo lang mga ka-viewers kasi sobrang dami po nating inquiries. So natatabunan po agad yung mga kausap natin. Kaya I'm planning po na ayun, makakuha tayo ng admin para makita po natin lahat. And ngayon po mga ka-viewers, hindi ko na rin po papagayin pa. Advance Merry Christmas po sa inyo. And sana po lagi kayong mag-iingat. Again, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo and God bless.